Walang record ang pulisya kung ilang kaso na ng murder, robbery o rape ang may kinalaman sa mga social networking websites gaya ng kaso ni Rivero, Dominguez at Joan. Pero ang Cybercrime Unit ng PNP Criminal Investigation and Detection Group nakapagtala ng mga computer at social media related crime, partikular ang estafa, identity theft at hacking na tumataas daw ang bilang. Pumalo lamang sa 72 katulad na kasong nai-record ng PNP sa buong taon ng 2010. Tumaas ito kamakailan dahil kalahati pa lamang ng taong ito, 56 na krimen na ang naitala nila. Nung nakarang linggo lang, inabutan namin sa tanggapan ng Cybercrime Unit ng PNP si Grace, hindi niya tunay na pangalan. Biktima si Grace ng isang modus kung saan isang social networking account ng pinsan niyang OFW ang target. Kakaibang estilo ng modus, pagkatapos mahak ang isang account, nakikipag-chat ang hacker sa mga contacts nito upang humingi ng tulong. May kaibigan daw siya o kasama sa trabaho sa Italy, umuwi kasi namatay ang anak, taga Pangasinan. Tapos naghihiram daw sa kanya ng pera. Ay nagagayak daw siya kasi nga uuwi siya ng June 30, hindi siya makakalabas. So ako na yung magpapadala dito sa Pilipinas. Kasi andito na sa Pilipinas. Dahil tiwalang pinsan ang kachat, pumayag si Grace sa padalhan ng pera ang isang nagngangalang Vivian na taga Pangasinan. Mamadali siya kasi nga patay daw yung anak niya. O, edi, ang ginawa ko, tinext ko na din sa kanya. Hindi na ako nag-text sa pinsan ko. Kuno na yung number na binigay. Tapos, nag-text ako dun sa pinadalhan ko. Sabi ko, na-receive niyo ba yung tracking? Oo daw. Tapos, sabi niya, ay malapit ka pala dyan. Madali mong napadala. Pwede magpadala uli ng 5,000. Huli na nang malaman niyang na-hack ang account ng pinsan. Ang masakla pa, 4 pang kamag-anak nila ang sabay-sabay na biktima rin ng parehong sospek nung araw ding yun. Kaya aabot sa 30,000 piso ang natangay sa kanila sa loob lamang ng ilang oras. Madaling araw, tumawag yung pinsan ko na nahak ang Facebook ko. Tapos kaninang maga, lahat na kami magpipinsan na nabiktima, nagte-text na sila nagpadalit din kahapon at nagpa-load din. Ganun. Pareho yung mga pangyayari. Pagka may mga ganun pong sitwasyon na bigla na lang nag-chat, naghihingi ng pera, i-counter nyo, i-verify ninyo. Kung may dati ng number siya, pwede nyo siyang tawagan uli, kung i-verify kung talagang siya. Aminado mga kinaukulan na may malaking bentay ang internet sa modus na ginagawa ng mga kriminal. Yung totoong identity mo, pwede mong itago from the internet. Pwede ka magpanggap ng isang bata, pwede ka magpanggap ng isang matanda, babae. You can assume any identity. Sa kasalukuyan, ang Republic Act No. 8792 o e-commerce law lamang ang batas na nagpaparusa sa mga krimeng may kinalaman sa computer at internet. Pero hindi raw sapat ang batas na ito para tugunan ang lumalaganap na krimen gamit ang social networking sites. Nag-evolve na kasi yung technology Yung batas hindi pa nag-evolve. Habang tumataas yung internet penetration rate dito sa Pilipinas, tataas at tataas din yung crimes involving the use of social networking sites, whether directly or indirectly. Dahil nag-evolve yung ating social networking sites from purely an online activity, nag-extend na siya offline or dun sa real world. Pinapasok natin sa mga traditional crimes na dinidefine sa revised penal code natin at sa mga special laws natin. So, although traditional crimes ito, but these crimes are already committed with the use of information and communication technology. Sa kasalukuyan, 9 na cybercrime bill ang nakahain na sa Kongreso. Pero lahat ng ito, hanggang ngayon, nakabinbin pa rin. Kasi some of our laws are really reactionary. Kung walang nangyaring krimen, walang mangyaring malaking impact, hindi napapasa yung batas, no? So hopefully hindi naman na mangyari dito sa cybercrime prevention. Kung may papasang isang cybercrime prevention law, malaki ang bentayan nito sa pagsugpo ng mga krimeng ginagawa mismo sa internet o ginagamitan ng social networking. Kung ginagamit mo yung technology for bad things, dapat masa-surveillance ka. Dapat maimbestigahan ka. You're not allowed to hide behind the face of technology.
May batas man o wala, importante pa rin maging maingat ang mga internet user sa lahat ng pagkakataon. Immediately after na mag-set up ka ng account, puntahan mo yung settings, puntahan mo yung privacy, baguhin mo, i-customize mo kagad which part of your profile is viewable to whom. May setting din daw sa mga social networking na nakapagdadagdag ng seguridad sa iyong account gaya ng HTTPS. Kung hindi pa alam ng isang user yung ginagawa niya, i-private mo na niya lahat. Tapos wag mo i-declare kung sino yung magulang mo at kapatid, cute yun. Pero on the aspect of security, it's like providing the cyber criminal everything they need on a silver platter. Sa mabilis na pagyabong ng makabagong teknolohiya, umuusbong din ang iba't ibang anyo ng pananamantala gamit ang social networking. Bukod sa mas matalim na pangil ng batas, mahalagang isaisip na may iwasan ng krimen at masasagip ang buhay sa iyong mas maingat na paggamit at responsableng pakikipag-ugnayan. Ako si Jig Manikad at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook. Nahulog ang pintawad ko, ito na ako sa paghanap ng hustisya sa kanila. We will see who is lying, who is not.